Isang bansa, isang lahi, isang pangarap. Unlad Pilipinas. Isa-isa nating tutukan ang mga pagbabagong nagaganap sa iba't ibang kapuluan. Mga reforma at kaunlarang nagbibigay ginhawa at pag-asa sa bawat Pilipino. Unlad Pilipinas. Kasama si Cesar Soriano. Dito lang sa PTV4. Unlad Pilipinas. Isang bansa, isang lahi, iisang pangarap. Sa lumalaking populasyon, dumadaming negosyo at kalakalan, mga hamong kinakaharap upang gumanda ang buhay ng bawat Pilipino, sama-sama nating tahakin ang tanging landas. Dito sa programang Unlad Pilipinas. Sabay sa makabagong panahon, tila wala ring humpay ang mga plano, reforma at mga pagbabagong inilatag ng mga namumuno sa gobyerno para pagsilbihan si Juan de la Cruz. Ngunit gaano ba kaepektibo ang mga ito? Mahusay ba itong naipapatupad? Ako po si Cesar Soriano at samahan niyo akong isa-isahin ang mga programa at proyektong inilatag at ang epekto nito sa mamamayang Pilipino. Sa bawat hakbang ng buhay, may makakasalubong tayo na aagapay sa ating paglalakbay. Ang daan patungo sa tagumpay, madaling makakamit kung magtutulungan tayo ng sabay-sabay. Ang Build 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 program sa ilalim ng pamunuan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, habang tumatagal, kinakikitaan ng sambayanan ng pag-asenso sa iba't ibang aspeto. Saan mang dako ng bansa sinikap na abutin ng mga programa ng administrasyon. Isang patunay sa daan-daang proyekto na nailunsad ay ang mga programa na naisa sa katuparan sa Region 10 o Northern Mindanao. Ito ang tinatawag nilang big-ticket projects na malaki ang maiaambag sa mga Mindanawan sa panahong ang lahat ng road infrastructures ay maisa sa ayos na. Ilan sa mga nasabing proyekto ay ang Malay-Balay at Valencia City Bypass Road. Ang mga ito'y natapos na at mapapakinabangan na para sa maayos na pagbiyahe ng mga motorista. Kung dati-rati nagtitiis ang ating mga kababayan sa malulubak na kalsada, mas makakaasa na sila ng smooth paved roads sa kanilang road trips ngayon. A few years the golden age of infrastructure in the Philippines to enhance our mobility and connectivity and thereby spur development, growth on equitable in the country. In other words, we are going to build, build and build. Isa ring may pagmamalaki ng Build 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 program na nagawa sa Northern Mindanao ay ang 20-year-old Cagayan de Oro Coastal Road Project. Sa ngayon, nasa 100% na ang completion nito na ikinatuwa ng mga Cagayanon. Ang 17.97 kilometers na haba nito ay nagsisimula sa Barangay Gusa sa silangang bahagi at nagtatapos sa Barangay Igpit, Opol, Misamis Oriental sa Kanluran. Dahil sa tinamong tagumpay ng Cagayan de Oro Coastal Road Project, iminungkahi ng Department of Public Works and Highways o DPWH na idagdag ang Phase 2 program. Naglalayo nitong maisama ang Cagayan de Oro Coastal Road Phase 2 para maidugtong ang daanan mula Barangay Puerto sa Opol, Misamis Oriental hanggang sa Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Ang extension project na ito ay para mas mapabilis ang paggalaw ng mga sasakyan na makarating sa kanilang paroroonan sa pagdadagdag ng 9.3 kilometers of road. Dagdag atraksyon sa proyektong ito ay ang paglalagay ng sidewalks, mga puno, bike lanes at mga mahalagang bagay na kailangan para sa maayos na kalsada. Malaking kabawasan sa oras sa mga biyahero at motorista na nanggaling sa Barangay Puerto at Barangay Ipit ang pagdudugtong ng mga kalsada. Ang kadalasang 1 oras at kalahati na konsumo paputuan, Cagayan de Oro at Iligan City ay magiging 25 minuto na lang gamit ang CDO Coastal Road Extension. Ayon sa DPWH, ang pagkumpleto ng Phase 2 program ay aabuti ng taong 2026. Nasa 10.8 billion pesos ang pondo para sa nasabing proyekto. Yung accomplishments natin in terms of peso value, halos times 3
yung natapos na project sa ilalim ng administrasyon ni President Duterte. Ito ang pinakamarami sa kasaysayan ng ating bansa. Mahigit 26,000 kilometers of road, more than 5,500 bridges, mahigit 10,000 infrastructures. Kaya marami po tayong mga flagship infrastructure projects na i-deliver bago matapos po ang term ni President Duterte. Sumasabay na sa daloy ng kaunlaran ang Northern Mindanao. May isang proyekto rin sa Mindanao na balang araw tatawaging longest bridge in Mindanao. Ang 7.4 billion pesos na pondo sa Pangil Bay Bridge na tinatawag ring Bridge of Peace and Unity ay may 3.17 kilometers na haba. Nakokonekta sa siyudad ng Tangub, Misamis Occidental hanggang sa munisipyo ng Tubod, Lanao del Norte. Taong 2018 ang pangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang groundbreaking ceremony ng Pangil Bay Bridge. Ang project construction nito ay opisyal na nagsimula noong February 28, 2020. Sa ngayon, nasa 22% na ang construction sa Pangil Bay Bridge. Isa sa pinakamalaking proyekto sa Mindanao ang Pangil Bay Bridge dahil ikinukonsidera itong bahagi ng Mega Bridge Master Plan na may layuning may dugtong ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang target date ng pagbuo sa Pangil Bay Bridge ay sa Disyembre 2023. Malaking oras ang mamemeno sa pagbibiyahe kapag naisaayos na ang Pangil Bay Bridge. Ang travel time na mahigit 2 oras ay magiging 7 minuto na lang. Kapag natapos na ang construction nito, malaki ang balik sa ekonomiya na mapapakinabangan ng mga taga Mindanao. Kung tulay lang din naman ang pag-uusapan, isa rin sa may pagmamalaking proyekto ang Cordova Link Expressway na binansagang Bridge of Tomorrow. Matatagpuan sa Cebu, may tuturing na world-class ang naturang proyekto dahil ito ang magiging pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Dahil sa haba at angking ganda nito, inihalin tulad ito sa Stonecutters Bridge ng Hong Kong. Siniguro rin ng DPWH na ligtas itong madadaanan dahil sa makabagong teknolohiyang kanilang ginamit sa tulay. Magandang balita ito sa lahat ng motoristang naabala sa mabigat na daloy ng trapiko sa naturang lugar. Muli, pinatunayan ang liderato ni Pangulong Duterte na malaki ang tulong ng Build program sa pag-angat ng kaunlaran sa bansa. Isang matibay na sukatan kung maunlad nga ba ang isang bayan ay kung maayos ang kanilang mga daan. Sa tulong ng mga konkretong daan, napapadali ang pagbiyahe papasok o magdadala ng mga kinakailangang gamit sa isang lugar. Malaking bagay din ang mga konkretong daan sa mga negosyo upang mas mapadali ang kanilang transaksyon. Ang Cagayan de Oro City at buong Misamis Oriental patuloy pa rin sa pagsasaayos ng kanilang mga daan. Sa aming pag-iikot sa mga naturang lugar, aming pinakinggan ang hinaing ng bawat Mindanawan hinggil sa suliraning kanilang hinaharap na may kinalaman sa kanilang mga daan. Mula noon, nangarap pa ang mga tao na sana may konkreting na daan galing Balingasag papunta sa Lantad. Hanggang ngayon, ang daan namin hindi pa konkreting. Mahirap kasi madaot ang aming daan. Pag motor, palagi lang, pag may produkto kami, kanang lata na, pa dulong din ni Baligya. So, munang sobrang hirap ngayon sa, sana, ang amo lang mga na pangarap pa sa mga tao ngayon na sana may gobyerno pa na magbigay ng tulong. Tulad ng LCAC, may kaming naman na sana makongkrete na ang daan namin. Baka yun ang paraan na maging maunlad na ang pamumuhay ng mga tao doon. Yan ang pangarap namin, na sana may konkreting na daan. Sabi nila, ang mabuting daan daw, konkreting, hindi daw masasabi na makapaunlad. Pero para sa amin, yan. Dahil ang konkrete lang sa daan ang nagbibigay sa amin ng may pag-asa pa ang aming mga anak para sa darating na panahon. Una-una, sa mga road project, ang problema kasi, at that time, yung pinakamalayo na hinterland, yung Barangay Tumpagon and Bisigan, pupunta ka, it will take mga more than 2 hours. Kasi rough and rugged roads, hindi simentado.
Sa patuloy naming pagsisiyasat, napag-alaman naming ang Misamis Oriental at Cagayan de Oro City tila may tampuhan sa isa't isa. Kaya naman sinusulong ng mga namumuno rito ang kanilang vision na One Miss or One CDO. Sabi niya, Teddy, gusto ko to unite Cagayan de Oro and Misamis Oriental. The One Miss or One CDO, the strategy here is paano namin ma-implement ang Metro CDO. We are the fourth and the only metropolis in the Philippines after Manila, Metro Cebu, Metro Davao, o Metro Cagayan. This will be implemented probably mga 2025. Now, very crucial ang foundation ngayon eh. How can a leader of the province and the city will help together? O, kasi kahit traffic, pupunta ka na doon galing sa Lumbia, kailangan isa lang ang traffic system mo, just like Metro Manila, di ba? Water system. Tignan mo yung mga municipality, wala namang masyadong kanya-kanya lang kung saan kukuha. Garbage. Do you think the municipalities can put up just like na ginawa ng Cagayan de Oro, yung sanitary landfill? Very expensive. No? So, there must be a teamwork dapat ang kailangan for the Miss or ang Cagayan de Oro to resolve this problem. So, dapat magtulungan. That's really how do you harmonize Cagayan and Misamis Oriental. Kasi nga, kung sa Bisaya pa, sumpay bituka eh. Magkakabit ang bituka niyan. Ang nangyari lang, pinabayaan, hindi nag-usap si Cagayan at si probinsya for so long. Si Cagayan de Oro lang ang lumubog, ang lumaki. Ang buong probinsya, napabayaan. I-repair natin yan. Isa na lang yan. Isa na lang. Ang Cagayan de Oro is the, ang ano kasi center of trade, commerce, etc. No? Correct. And then, we have the third busiest port in the country. Okay. Yung mga gulay that you eat there, kung hindi galing Baguio, galing yun sa Cagayan de Oro. Although hindi yan grown sa Cagayan de Oro, pero dito ang bagsakan. Okay. From Bukidnon, from Misamis Oriental, and even from Caraga and Zamboanga, dito yan po ang bagsak. Ang mga isda ka, dito pumunta. Maraming mga traders dito. So, di-deliver yan. Okay. Visayas, Okay. Luzon. Okay. Ang mabilisang aksyon upang mapatag ang mga daan ang siyang dapat na top priority ng sinumang namumuno sa kanilang mga nasasakupang lugar. Sa Pilipinas, may 5 uri ng kalsada. Una rito ang national roads na kumukonekta sa mga pangunahing lungsod. Pangalawa, ang provincial roads na tumatagos naman sa mga lungsod at munisipyo. Pinagkokonekta rin nila ang national roads sa mga barangay. Pangatlo naman ang municipal at city roads sa loob ng kani-kanilang lungsod o bayan. Dumudugtong naman ito sa provincial at national roads. Pang-apat ay ang barangay roads na itinuturing na public roads. At sa pang-5 uri ay ang expressways. Ito ay highways na may mga interchanges. Kung ang mga daanan sa Amerika ay malalawak, sa Pilipinas naman, kadalasan makikitid ang daan. Ang ganitong klaseng mga daan, bagay sa mga pedestrian at maliliit na sasakyan. Ang mga pangunahing daan, kalimitan ay may 2 lanes na minsan may sementong aspalto o konkreto. Pagdating naman sa Cagayan de Oro, marami pa rin kailangang kalye na dapat tugunan ng kanilang lokal na pamahalaan. Nag-open kami ng mga bagong daan connecting to another barangay connectivity. Kung nandoon ka sa pinakataas na bundok, punta ka sa bundok, you don't have to go down sa siyudad. Mayroon ng direct na connectivity from one barangay to another. So, na-connect na halos lahat. Pero ang kan pa lang, ongoing pa ang mga kankiting. Pero for those existing city road, simentado na lahat. Malayo pa ang tatahaking landas ng mga taga Misamis Oriental at mga mamamayan ng Cagayan de Oro City. Marami pang kalsadang dapat tabunan ng mga aspalto at semento. Bagamat masigasig ang mga lider sa kanilang bayan sa pagsasayos ng mga kalsada, kinakailangan pa rin ng maraming pagpaplano na bibilang ng ilan pang taon upang mga pangarap na kalye tuluyang maisa sa katuparan. Unlad Pilipinas. Sa gitna ng mga kinakaharap na pagsubok ng bansa,
mahalagang mayroong mapagkakatiwalaan. Yung matapang na magsisiyasat sa mga kontrobersya ng lipunan sa ngalan ng katotohanan. Samahan si Cesar Soriano sa isang oras ng komprehensibo at malalimang pakikipagpanayam. Issue 1-on-1. Tuwing linggo. Dito lang sa PTV. Tohanan at responsableng pamamahayag. Yan ang hatid ng isa sa mga nangungunang broadcast journalist ng bansa na si Cesar Soriano. Sa kaniyang paglalakbay sa bawat sulok ng bansa at sa pagtuklas sa mahalagang pangyayari sa ating lipunan. Dito sa Magandang Gabi, Pilipinas. Dito lamang sa PTV. Isang pangarap, maraming taon nang lumipas. Isang bayang hitik sa kasaysayan, nabuo mula sa giting ng pakikipaglaban. Dugot pawis ang puhunan, tibay ng loob at pagtsatsaga, galing at talino na ipapakita. Buong mundo ay humanga. Na kay tagal ng hinintay. Unlad, unlad, Pilipinas. Isang bansa, may isang lahi, maipagmamalaki. Makabagong Pilipinas ay di pa huhuli. Sigla sa bawat kanayunan, tunay na nararamdaman. Bawat paggalaw, mapailalim o ibabaw, dugtong ng mga kapuluan ay natatanaw. Unlad, Pilipinas, sipag at pagbabago, ang kinin ng tagumpay na kay tagal ng hinintay. Unlad, unlad, Pilipinas.
kay tagal ng hinintay. Unlad, Pilipinas, ang kining ng tagumpay na kay tagal ng hinintay. Unlad, Pilipinas. Sa nalalapit na isa na namang makasaysayang halalan, nakabantay ang buong liga ng PTV. Mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Masusing maghahatid ng mga balita at kaganapan. Pakikinggan ang boses ng bayan, mapatelebisyon hanggang online. Kasama ang mga dekalibre at mapagkakatiwalaang tagapagbalita ng PTV News. Abangan ang pinakamalawak at pinakakomprehensibong pag-uulat sa hatol ng bayan. Dito sa PTV Election TV. Sinabi namin noon at sinasabi namin ngayon na almost 90% na namatay ay hindi bakunado o ayaw magpabakuna. I am not trying to be morbid, But ang importante kasi sa akin na makontrol natin na walang mamatay. Get the vaccines and include your children because it will ensure
ng mga Higawnon na uri ng gobyerno ay ang ipinaniwala sa kanila ng CPP, NPA, NDF na revolutionary government. Maraming ipinangako ang NPA noon sa mga Higawnon. Kesyo bibigyan sila ng titulo ng mga lupa at patatayuan ng mga eskwelahan at ospital. Ngunit lahat ng pangakong yun, hindi man lang natupad. May rami nang nagtatraining sa mga NPA. So, ang mga tao, kasi sa akala nila na sa kanilang pangarap na nabigay noon ng gobyerno, akala nila na mabigay yon sa mga NPA, katulad ng reforma ng yuta, eskwelahan, hospital, yan ang mga pangarap ng mga tao doon sa kabundukan. Sa una pa, gikan sa 1970s to 80s, sa 1980s, grabing gubat sa amua kanang sitio Lantad. Grabing pagkaigo diya sa insurgency kay diha nang dapita sa amua. Diha ang naay kanang government na sa revolutionary government ang gihimo diya sa una sa taga Bukid. Doon na ilang gihimo nga mayor, doon na ilang gihimo nga mga vice mayor, na kapitan sa ilang nga government, dili sa gobyerno nga government. Sa una pa kay ang ipasalig manggod sa mga tao diha sir sa una nga kanang kung sila ang mabutang diha nga gobyerno, libre mi sa eskwelahan, libre sa land reform, libre sa hospital, wala ang nahitabo sa una sa amo nga wala pay among dalan paingon sa Lantad. Yung daanan namin padulong sa sitio Lantad. Gamit ang matatamis na pangungusap, maraming inosenteng katutubo ang nalinlang ng NPA. Kaya naman ang mga pobreng Higawnon, umasa lang sa wala. Palaging nasa isip namin kung ano ba kaya ang maging kapalaran ng aming mga anak. Kung palagi na lang ganito ang buhay namin. Sa paglakas ng puwersa ng NPA sa sitio Lantad, minsang pinagbawalan ng pagtungo rito. Ito ay mula ng ideklara bilang no man's land ang lugar. Ang terminong ito nagugat sa kwento sa pagitan ng mga sundalo, sibilyan at mga rebeldeng komunista. Kapag ang kasundaluhan ay pupunta ng Lantad, mawawala noon ang mga NPA at lilipat sa ibang lugar. Kapag may bakbakan sa pagitan ng militar at ng mga kasapi sa New People's Army, tiyak na mga sibilyan ay magsisilikas pababa sa ibang karatig na lugar. Dumarating ang mga panahong wala ni isang tao ang makikita sa Lantad. No man's land meaning we discourage kumbaga on the part of the security forces. We discourage civilians to go there. And of course, yung mga civilians naman na hindi walang connect doon sa NPA at that time, ayaw na rin lang pumunta doon. That situation is normal sa mga areas na yung mga NPA is may talagang malakas yung control nila. Yung Lantad was named as no man's land, no? Parang the Tura-Tura incident during the time, malaala noong unang panahon. First time sila, grabe na mga bombing, etc. But Lantad was not conquered at that time because of the resistance of the people. Dahil karamihan sa mga Higawnon hindi nakapag-aral at ang ilan sa kanila inosente sa mga nangyayari sa labas ng kanilang sityo, madali lamang ang nagagawang pagre-recruit ng mga NPA sa kanila. Bunsod na rin ito ng galit ng mga katutubo sa gobyernong hindi na nga nila nakikita, hindi pa nila nararamdaman. Gaya ng tigang na lupa, natuyo na rin ang pag-asa ng mga Higawnon. Kulang noon ang political will ng gobyerno at hindi maabot ang far-flung areas na nangangailangan ng basic social services. Dagdag pa rito ang epidemyang dumapo noon sa Lantad noong 1998. People are dying, no, because wala namang medical na mga ang isa sa pinakamasakit sa akin doon is yung what happened in our hometown in Barangay Kibanban, Sitio Lantad. When there was a pandemic, imagine cholera yata, more than 30 child died. Imagine may mga parents pa, yung mother, baklay nagbok kasi 25 kilometers yata yon, walang masyadong daan, no?
naglalakad lang papunta sa sentro, namamatay na yung bata. Dahil walang health service eh. Para naman sa tumatayong Senior Advisor Consultant sa usaping pangkapayapaan, ang lantad ay isang simbolismo ng isang komunidad na napag-iwanan at napabayaan noon ng gobyerno. Dito napatibay ng grupong NPA ang kanilang presensya upang mas maging makapangyarihan sila sa mga mamamayang naninirahan sa lantad. Ang lantad ay isang microcosm of what is Philippine society a few years back. No? At ang trabaho nga noon, paano baguhin ang pag-iisip na ang lantad ay isang komunidad na actually pwedeng yumabong, na actually pwedeng hindi na maging madugo, na actually hindi na pwedeng backward. No? Sa mga unang taon ng dekada 90, nagkasaang tropa ng gobyerno ng intensive military offensive sa lantad. Layo nito na wasaki na ang insureksyon sa buong rehiyon. Ngunit hindi nagpadaig ang mga rebeldeng grupo. Walang na ang palitan ng bala sa pagitan ng militar at NPA. Ang mga kawawang higaw nun, hindi alam ang kanilang gagawin dahil naipit sila sa isang giyera. Ang dalawang pagpipilian lang nila, ang lumika sa lantad o ang sumuko sa gobyerno at magpalikloo. Ang mga tao doon, sobrang kawawang-kawawa. Doon sila nag-akyat sa bundok. Doon na sila tumira, tumakbo sila doon kasi natakot na sila sa na mamamatay. Yung mga 1990s na yan, 89, 90s, yun nag-operate ang gobyerno gamit ang siyempre ating kasundaluhan at nagkaroon ng maraming labanan. Maraming namamatay. Kababayan natin doon sa bukid. Dahil sa NPA na yan. Continuous yung military operations natin. To put pressure on them na mahirapan sila, ma-neutralize natin sila. Dahil sa masaganang lupa, tinaguri ang Agricultural Valley ang lantad. Ngunit sa isang iglap ng dahil sa NPA, naging Red Valley of Death na ang lugar. Ang mayayabong at matataas na puno ay nagsisilbing sniper area. Ang mapayapang gubat sa lantad ay napalitan ng maiingay na putok galing sa tora-tora. Daang mga sundalo, sibilyan at NPA ang nasawi sa digmaang naganap sa lantad. Nawawala na ng pag-asa sa buhay ang mga higaw noon. Pagod na sila sa tila walang katapusang giyera sa kanilang tinuturing na tahanan. Para sa mga lumad, ang kapayapaan sa lantad tila suntok sa buwan. Ngunit lahat ng ito nagbago sa pagtuntong ng taong 2005. Nagsimula po yan sa usapin ng request ng mga lumad doon na bigyan sila ng bibilaran ng kanilang mais. Paano ka maggagawa ng solar dryer? Wala namang supply ng buhangin. Wala namang buhangin sa bundok. Hindi naman pwedeng gumawa ng solar dryer na puro lang simento, tama? Kailangan mo ng buhangin at konting bato. So hindi simentong iakyat mo doon. Buhangin at simento at bato. Nung panahon na nagiging governor si Mayor Moreno ngayon. Congressman pa siya noon pero malimit lang ang kanyang kapasidad. Nang nagiging governor na siya, doon lang kami nakakita ng malaking pag-asa. Dahil siya, taga rito rin siya sa Balingasag, ang nasa isip niya, gusto kami tulungan. It was then former Governor Moreno, yung mayor ngayon ng Cagayan de Oro, nakita niya yung problema ng lantad that it cannot be solved by military actions alone. Even as I was still a junior officer at that time, narinig ko na yung military, inaamin namin na hindi namin kaya. In dislodging yung armed group, kaya namin yon. However, the primary issues na ginagamit ng NPA to recruit yung kanilang mga fighters at saka supporters, especially the members of indigenous people's group, yung higaw nun, hindi kaya namin i-solve. Sa taong 2005, sinimula ng nooy gobernador ng Misamis Oriental na si Oscar Moreno ang isang pagpaplano.
Kasama noon ang dating Provincial Welfare Officer na si Teddy Sabugaa at ilang malalapit na kaibigan. Binaybay nila ang masalimuot na daan patungong Lantad. Hindi nila noon naabot ang Lantad dahil sa mahirap itong daanan. Sa pagmumuni-muni noon ni Governor Moreno, naisip niyang balang araw makakapagsaayos sila ng sementadong daan papuntang Sitio Lantad. Lantad is special because this is where the government can be felt. Patuloy na lumalaban ang mga higaw noon upang mapagbuti pa ang kanilang buhay at pamumuhay. Hindi naman sila sinusukuan noon ng gobernador ng kanilang lugar at patuloy na nakikipagpulong upang maisaayos ang suliraning kinakaharap ng Lantad. Marami mang lubak-lubak na daan sa paglalakbay ng mga lumad. Malaki pa rin ang pag-asa nila na masisilayan balang araw ang magandang bukas. Unlad, Pilipinas. Sa gitna ng mga kinakaharap na pagsubok ng bansa, mahalagang mayroong mapagkakatiwalaan. Yung matapang na magsisiyasat sa mga kontrobersya ng lipunan sa ngalan ng katotohanan. Samahan si Cesar Soriano sa isang oras ng komprehensibo at malalimang pakikipagpanayam. Issue 1-on-1. Tuwing linggo. Dito lang sa PTV. Issue 1-on-1. Napapanahon. Patas at tapat na paglalahad. Pagbabalitang may malasakit sa mga mamamayang Pilipino. Sa gitna ng may init na isyu ng bansa, katotohanan at responsableng pamamahayag. Yan ang hatid ng isa sa mga nangungunang broadcast journalist ng bansa na si Cesar Soriano. Sa kaniyang paglalakbay sa bawat sulok ng bansa at sa pagtuklas sa mahalagang pangyayari sa ating lipunan. Dito sa Magandang Gabi, Pilipinas. Dito lamang sa PTV. Gabay sa halalan, hatid ng inyo, Election TV. Ang official election period ay papatak mula January 9 hanggang June 8 ng taong kasalukuyan. Ayon sa ating Omnibus Election Code, may ilang mga gawain ang hindi pahihintulutan sa panahong ito. Gaya na lamang ng paglipat at paggawa ng mga bagong polling precinct para sa halalan. Ang pagtatransfer ng mga empleyado sa gobyerno. Ang pagdadala ng mga armas na walang kaukulang otorisasyon mula sa COMELEC. Ang paggamit ng mga security personnel o bodyguard ng mga kandidato. At pagbuo ng mga reactionary force. At ang pagsususpindi ng mga halal na opisyal sa lokal na sangay ng pamahalaan. Isang mahalagang paalala mula sa inyong Election TV. Unlad, Pilipinas. Binalaan man noon ang dating gobernador na imposibleng maisaayos niya ang problema sa Lantad dahil bukod sa napakalayo nito at matarik na mga dadaanan, may banta pa ng NPA sa lugar. Ngunit ang panahon yun, naisip niyang panahon na upang maramdaman ng mga lumad ang tulong mula sa gobyerno. Muli, inimbitahan ni Oscar Moreno ang mga kawani ng gobyerno at pinuno ng iba't ibang tanggapan upang muling lakbayin ang Lantad. Kahit matindi ang sikat ng araw at mahirap ang pagtawid sa mga mababatong ilog, tinis nilang lahat yun upang makapaghatid ng tulong sa Lantad. Mahigit kalahating araw rin na paglalakbay ang kanilang ginawa sa 18 kilometrong layo patungo sa sitio. Pagsapit ng taong 2007, kinakitaan na ng bagong pag-asa ang Lantad. Kaya nga, when Mayor Moreno was governor, he really wanted to deliver services kasi may isang objective siya bring the government closer to the people. Simula nang tumuntong ang taong 2007, nabuksan na ang lugar na patungo sa Lantad. Ang 25-kilometer road development project ay naisagawa gamit ang sarili nilang kapital. Kahit mismo mga higaw noon, sabik sa proyektong ito,
Kaya ang ilan sa kanila, tumulong pa. Nagbigay ito ng maraming oportunidad sa Lantad at sa mga naninirahan dito. Because the message is, sinabi namin sa mga tao nga we are really determined to help while we are constructing the road, but we are determined to help. Yan ang isa ng mensahe namin na may pag-asa, basta tulungan lang tayo. No? And you know what happened? The road was constructed. Idineklara ng Department of Agrarian Reform o DAR ang lupain ng Sitio Lantad bilang isang Special Agrarian Reform Community. Samantala, ang pinakamakabuluhang proyekto na nagawa ng lokal na gobyerno ay ang Solar Power Technology Support Program na siyang kapaki-pakinabang sa kanilang komunidad. Ilang dekada rin na hindi nakaranas ang mga higawnon ng elektrisidad sa Sitio Lantad. Kaya naman laking pasasalamat nila nang maabutan na sila ng kuryente sa kanilang lugar gamit ang solar energy. Bawat tahanan ng mga higawnon tila naging makulay na dahil sa mga ilaw at ilang appliances na talaga namang ikinasiya nila. Ayun, wala, tuwang-tuwa kami. Mayroong mga ilaw na kami, may mga maintenance lang, may mga maintenance doon. Yung mga bata namin, wala, nakakita na ng mga sa TV. Noon, wala pa. Ang laging narinig lang, putok lang eh. Sundalo, NPA, putok, patay. Pero nang may TV na, nakita, ganito pala ang buhay doon sa baba. Ganito pala, may mga malaking building pala, may mga truck pala. Talagang pag-iwanan na kami doon sa Kabiasnan. Yung mga anak namin, yung mga bata, pag na may nakapunta doon ng mga malaking truck, wala talaga. Hinimas-himas talaga nila yung mga truck. Isang multipurpose building din ang ginawa ng provincial government sa pakipagtulungan sa DAR. Ang Lantad Multi-Cooperative ay inorganisa upang mapagsilbihan ang komunidad sa Lantad at malinang ang socio-economic development ng mga taga rito. Ang Lantad Multipurpose Cooperative ay inorganisa upang mapagsilbihan ang komunidad sa Lantad at malinang ang socio-economic development ng mga tao dito. Ilan pa sa proyektong naitayo sa Lantad ay ang produksyon ng mais, saging at peanut butter sa tulong ng multipurpose solar dryers na isinaayos ng provincial government. Binigyang pansin din ang mga farm equipment upang matugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka sa Lantad. Kaya naman ang mga lumikas noon na higawnon sa Lantad, unti-unting nagsibalikan sa kanilang tinagisnang tahanan. Paglipas ng ilang panahon, naisipan nila na kung doon sila manatili sa bundok, walang bukas na mangyari sa kanila. So, naisipan nila na bumalik dito sa Lantad para makipag-usap sa atong gobyerno para sa pangarap nila na maging maunlad ang kanilang pamumuhay. In Lantad, when we go there, nag-establish tayo na presence. No? And then those civilians na bumaba, in-engage natin. No? Binigyan ng tulong, ganyan. And then, nahirapan na rin sila. Bumalik na sila doon. And then yung NPA, we run after them na hindi na sila makabalik din sa Lantad. After that, bumalik yung mga tao, pumasok yung government services kasi meron nang nag-secure. So, that solved the problem of Lantad at that time na maging no man's land siya. Isa rin ang Lantad sa nakinabang sa payapa at masaganang pamayanan o mas kilala sa tawag na pamana. Ito'y ginawa upang tulungan ang malayong lugar o sityo na tinamaan ng insureksyon. Kapag walang eskwelahan, ospital, elektrisidad o patubig, ang pamana ang siyang namamahala dito. Ito'y nasa ilalim ng Office of the Presidential Peace Projects o OPAP. Ang layunin ng pamana ay tunay na may malaking tulong para sa lahat na naghihikahos na kababayan. Ibigay mo talaga sa yung mga areas, no, yung sa mga hinterlands na nagiging affected by insurgency, affected by yun sila. So, yun yung mga pamana projects. So, under the ILG yan, under the ILG. So, isa kami sa recipient niyan. And of course, through the effort also of Mayor Moreno, because Mayor Moreno was then the regional chairman of the Peace Development Council. Hindi nagbago yung mission ng pamana, no? Ayusin ang mga daan sa bundok para lumuwag ang buhay ng karamihan, lagyan ng eskwelahan ang kabundukan, lagyan ng
iba't ibang social services para madama ng tao ang gobyerno. Hindi rin may kakaila ang naging papel ng puwersa ng militar sa naging pagbabago ng Sitio Lantad. Nang dahil sa kanilang dedikasyon, natuldukan na ang insurreksyon. Kasama na rin dito ang malaking partisipasyon ng NTF-ELCAC sa pamumuno ni Pangulong Duterte. Sa wakas, nagkaroon na rin ng kapayapaan sa puso at isipan na mga kababayan nating higaw noon. Binigyan ng focus ito noon when it comes to military operations. And then following is the government intervention sa level ng local government units sa provincial level. The Army, yung 4th Infantry Division that time, ang ano dun is, ang commitment is to put an permanent detachment. Until now, nandun pa rin yun yung patrol base. So, that's the game changer. Makaakyat na yung mga ano natin, no? Other interventions ng government. Lantad became a model paano isolve yung insurgency problem. Yung ating military forces, yung the Philippine Army specifically, is very happy na pagdating ni President Rodrigo Roa Duterte ay nagkaroon tayo ng Executive Order number 70. Yun yung nag-pave way to establish yung task forces to end local communist armed conflict sa national, regional, province, municipalities, and even barangays. The aim is, alam naman natin, is to end local communist armed conflict. Ang Lantad ngayon, wala, bihira na lang ang enkwentro. Wala siguro ngayon siguro, parang mga 1 taon na o 2 taon na, wala nang enkwentro. Pero noon, basta araw-araw, gabi-gabi, oras-oras. Lubang mahalaga ang posisyon ng maayos at sementadong lupa sa usaping pangkapayapaan. Dahil sa mas maayos na kalsada patungong Sitio Lantad, nakakaresponde na ng mabilis ang kasundaluhan. Sa kabilang banda rin, ang mga road widening at farm-to-market roads ay isa sa patunay na mas progresibo ang isang bayan kapag may maayos na daanan. Malaki rin ang tulong ng mga sementadong kalsada upang matulungan ang ating mga kababayan na mag-transport ng mga basic needs ng tao sa kani-kanilang destinasyon. Yung farm-to-market road na opening, no, itong daan from Baliwagan to going to Samay, and yun Samay, pero papasok yun ng Claveria. Makapasok ka din Claveria, you can go to Claveria, going to Hingoog, going to Cagayan de Oro. So, yung mga daan na yan, no, yung mga farm-to-market road na yan, nagbigay talaga ng serbisyo sa ating mga farmers. Kasi pagbaba mo dito sa amin, nandyan yung aming food terminal. Diyan nila nilalagay yung mga products from there. So, yun yung ang daming farm-to-market road dito kasi out of 30 barangays, mga nasa 10 ang rural barangays namin dito. 9 coastal barangays kami, tapos ilan lang ang mga urban barangays dito sa baba. It was the time during my father was the mayor of this town. In 1980s, nahirapan talaga siya to fight the insurgency kasi yun yung time na yun na ang Lantad was the regional camp of the CPP-NPA. 2010, yun talaga ang full blast. Mayroon ng mga nag-widening ng daan, pinadala na doon, nakapunta na doon yung taga-DAR, Department of Agrarian Reform. Tinulungan kami ng kooperatiba, taga-DTI at saka sundalo rin. Yung sundalo, pumupunta, andyan na sila sa barangay, sinasabi nila na iba ng sundalo noon, iba na ngayon, ganito ng sundalo, malaki ng pagbabago. Unti-unti yung tinanggap ng mga tao, tinatanggap ng mga dato doon, yung mga bahay, yung mga konstituyo, yung mga lumad na yan. Kasi noon, halos walang ang agricultural activities, pag nasiminto na, tumaas yung agrikultural. Meron nagpatayo ng bahay para masikaso na kanilang mga uma. So, meron na. Marami ng halos ang nag-umpisa. Dati, yung mismo Cagayan noon, hindi na alam saan ba yung Bisigan, saan ba yung Tumpagon, saan ba yung Tagpangi. Hindi sila kapasok. Pero ngayon, kahit taxi makasaka na. Mapa Misamis Oriental man o Cagayan de Oro City, malaki ang naibago ng maayos na kalye sa buhay ng mga tao. Isa pa sa natulungan ng mga paved roads ay ang pag-aaral ng mga kabataan. Simula nang magkaroon ng magagandang kalsada, lumobo ang bilang ng mga estudyanteng nagnanais na matuto. Tunay ngang isa sa susi ng tagumpay ang pagsasaayos ng infrastruktura sa mga probinsya.
We only have one school here na pwede kong sabihin na the road, it's under construction. Well, I think about 4 or 5 kilometers, it's rough road. But it's ongoing yung concreting of the road, and I think it's funded by the city government. And once it's done, all schools in Cagayan de Oro City are accessible. Yun lang ang I think that's about 5 kilometers of rough road, but the concreting is ongoing. You will see the improvement in those areas, especially in the hinterland, that the road network is also very good now. So the teachers, they don't have difficulty anymore in going there kasi a lot of times these teachers would drive the habal-habal and they would be thrown off the habal-habal because of the very rugged roads, especially during rainy seasons. Mayroon ng existing school doon, pero yung school doon, school building is yung purely wooden lang siya. Nang mayroon ng daan, ay nadagdagan ng another 3 rooms siguro yun. At saka mayroon pang umabot na concrete na talaga, yung concrete room na. From grade school, 1 to 6, dinagdagan na ginawa na niyang integrated school. Sa parehong panunungkulan ni Oscar Moreno sa Cagayan de Oro City at Misamis Oriental, marami siyang natutunang aral. Ngunit para sa kanya, nagsimula ang misyon at vision niyang mas pag-isahin pa ang dalawang lugar. Naging malaking tulong sa kanya upang mabago ang kanyang pananaw sa buhay, ang karanasan niya sa Sitio Lantad. Lantad has given us a clear message. We said after Lantad, nothing is impossible. The idea, just like what we did in Lantad, what was meant to achieve, to be achieved in Lantad, was to link with our people in the countryside, in the mountains. Anumang hamon o pagsubok ang dumating sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro, sama-sama nila itong haharapin ng may determinasyon. Sa pagtutulungan ng mga kawani ng gobyerno sa dalawang lugar, walang imposible. Lahat ay malalagpasan. Umasa ang lahat na darating ang araw na lahat ng madadaanan ng mga sasakyan at ng kanilang mga paa magiging angkop na sa paglalakbay. Dahil ang daan patungo sa tagumpay ay nagmumula sa pagmamahal at pagkalinga ng mga mamamayan sa isa't isa. Karapatan ng bawat Pilipino ang malaman kung saan napupunta ang pera mula sa kaban ng bayan. At sa patuloy kong paglilibot sa buong kapuluan, titiyakin kong maihatid sa bawat Pilipino ang mga impormasyong dapat nilang malaman. Hanggang sa muli, ako po si Cesar Soriano. Maraming salamat at ito ang programang Unlad Pilipinas!